Banata 486. Sa isang iglap, malapit na silang maabot. Ano? Nang mag-react ang lahat ay namutla ang kanilang mga mukha. Ito ay isa sa mga raging firemen, na ang mukha ay puno ng mga galos, ang sumalakay. Sa hindi inaasahan, naglakas loob pa rin siyang sumalakay matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Chuyun Jian. Ito ay hindi kapani-paniwala. How? How dare you? Ang mapagmataas na mukha ni Chuyun Jian ay nagpakita ng matinding takot, at nagmamadali niyang hinawakan ang kanyang mahabang espada. Klang! Bang! Masyadong mabagal ang kanyang pag-atake. Ang isa sa raging firemen ay mabangis na umungal at pinalipad ang kanyang mahabang espada gamit ang isang kuko. Sa isang iglap ay dumiretso sa kanyang katawan ang matalim na kuko. Lumipad ang dugo sa hangin at nilamon ng nagngangalit na apoy sa isang kisap mata. Isang Levi 6 na Agility Realm martial artist ang napatay sa isang iglap. Ang gintong ibon ay pinatay ng iba pang raging firemen na may panaghoy. Humph! Napakalaking yabang. Kami, raging firemen, ay mga taong puno ng dugo ang mga kamay. At worst, dadalhin ko ang mga tao sa ibang rehiyon. Dumbass, how dare you suppress me with your academy? Ang kahindik-hindik na lalaki na ito ay may mabangis na ngiti sa kanyang mukha at mapang-asar sa kanyang mukha. Tama, talagang nililigawan niya si kamatayan. Boss, patayin mo siyang mabuti. Ang tanga. Ang iba pang tatlong alagad ay tumawa din ng mapang-asar. Sino pa ba? Sigaw muli ng isa sa mga raging firemen. Tapos na, tapos na. Itong grupo ng mga baliw, umalis na tayo dali. Walang takot talaga itong apat na lalaki. Bigla na lang, maraming martial artist ang naging mahiyain. Then, sino yon? These two guys. Why do they still dare to go over? Sa oras na ito, hindi napigil ang mapasigaw ng isang martial artist. Isang lalaking nakaitim na roba ang dahan-daang naglakad patungo sa raging firemen. Ang isa pang lalaki, na nakasuot ng gininto ang balabal at may hawak na mahabang sibat, ay lumakad ng may marangal na aura. Baliw ba ang dalawang lalaking ito? How dare they challenge raging firemen at this time? Tama, kahit na si Chuyun Jian ay may status ng Heavenly Bird Sect, ang kabilang partido ay maglalakas loob pa ring direktang umatake. Sino ang dalawang taong ito? Yung may hawak ng mahabang sibat. Parang galing sa Fighting God Palace. Biglang nakilala ng isang martial artist ang mahabang sibat na martial cultivator. Parang nasa early teenager lang siya pero balingkinitan ang katawan lalo na ang braso niya na ilang beses na mas matangkad sa ordinaryong tao. Ang pangalang, Fighting God Palace, ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Fighting God Palace. Isa talaga siyang baliw mula sa Fighting God Palace. Tama. Bagamat ang bilang ng mga disipulo sa Fighting God Palace na ito ay hindi maihahambing sa mga sinaunang akademya, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nakakabigla. Para silang baliw kapag sila ay lumalaban. Walang sinumang nang ahas na guluhin sila. Ang Fighting God Palace na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Skybird Sect. Naiintindihan ko. Ang taong ito ay si Jin Zonshan. Siya ay isang kilalang henyo sa loob ng Fighting God Palace. Nakilala rin ng ilang martial artist ang pagkakakilanlan ng binata na may hawak na mahabang sibat. Hindi ko akalain na si Jin Zonshan ay isang nakakatakot na henyo. May chismis na umabot na siya sa Levi 7 Agility Realm, ngunit natalo niya mag-isa ang 12-dosenang grupo ng mga bandido, at maging ang mga sikat na bandidong ligaw na lobo ay napatay sa magdamag. Gayunpaman, gaano man kalakas ang taong ito, hindi pa rin niya kayang labanan ang isang Levi B Agility Realm martial artist. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nila, hindi banggitin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kabanata 487. Sino ang batang iyon na nakaitim na roba? Mukha lang siyang 16 o 17 taong gulang, at ang lakas niya ay nasa level 5 agility realm lang. Sa lakas niya, nililigawan niya si kamatayan. Napakaraming tao ang malinaw na hindi nag-isip ng mataas sa batang ito na nakaitim na damit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zephyr. Wala siyang pakialam sa usapan sa kanyang tenga.
Para naman sa binata na nagngangalang Jin Zonshan, bahagyang kumunot ang noo niya. Kaya niyang patayin ang lahat ng mga disipulo ng Raging Fire Sect ng mag-isa, kaya hindi na siya kailangang lumaban. Anak, gusto ko ng Star River Spiritual Water. Biglang huminto si Jin Zonshan at tinitigan si Zephyr. Ang matalas niyang mga mata ay kasing talas ng mga mata ng agila habang nagsasalita. May malakas na presyon sa kanyang katawan, na isang likas na presyon. Nakatayo sa harap niya, ang mga ordinaryong tao ay mahihirapang huminga. Gusto ko rin. Sumulyap si Zephyr L kay Jin Zonshan at patagang sinabi. Humph, ako lang ay sapat na para sa 4 na taong ito. Iyon din ang iniisip ko. Napakunot ang noo ng lahat ng martial artists sa paligid dahil sa sagot ni Zephyr. How dare you be so arrogant at such a young age? Tama. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang batang ito. Mas mayabang pa siya kay Chu Yunjian. Nagdulot ng mainit na diskusyon sa mga martial artist ang sagot ni Zephyr Khan. Kung ganoon, ikaw ang bahala. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jin Zonshan. Sa kanyang opinyon, halatang walang ingat si Zephyr. Kakapatay ko pa lang ng isang disipulo ng Heavenly Bird Sect at isa na naman sa Fighting God Palace ang lumitaw. Brat, member ka ng Fighting God Palace. Bilasan mo at mawala ka. Kung hindi, itong matandang ito ay hindi katatutol sa pagpatay sa iyo. Ang lalaking may peklat sa buong mukha ay tumingin sa kabilang partido na may malungkot na ngiti. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin na ang 4 na taong ito ay lubos na natatakot sa Fighting God Palace. Para naman kay Zephyr, hindi ito binigyan ng halaga. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ni Zephyr ay nasa level 5 agility realm lamang, na hindi makaakit ng kanilang atensyon. Boss, papatayin ko muna siya. Nakangiting sabi ng isang raging fireman. Ang kanyang kalaban ay matipuno at may malalakas na paa. Habang naglalakad siya, gumagapang ang lupa. Malinaw, siya ay isang mabigat na kalaban. Anak, huwag mong kalimutan na pinatay kita pagkatapos mong mamatay. Habang siya ay naglalakad, biglang lumawak ang kanyang braso sa sukdulan, at ang kanyang palad ay naging isang matalim na kuko patungo kay Zephyr. Ang parang apoy na totoong enerhiya, tulad ng nagngangalit na apoy, ay mabilis na dumating sa kanya. Boom! Hindi ginamit ni Zephyr ang kanyang mahabang espada. Sa halip, naikuyom niya ang kanyang kamao. Sa harap ng pag-atake ng kanyang kalaban, direktang ginamit niya ang kanyang pisikal na katawan para lumaban. Nililigawan mo si kamatayan. Nababaliw ka na ba? Si Raging Fireman ay sikat sa kanyang lakas sa 4. Siya ay may walang katapusang lakas at kayang pumatay ng isang kakilakilabot na mabangis na hayop gamit ang isang kamay. How dare he fight with him with his strength? Napaka-reckless niya. Tama, patay na karne ang batang ito. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat ng martial artist. Tahimik silang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Gayunpaman, malaki ang kanilang pag-asa para kay Jin Zonshan mula sa Fighting God Palace. Kahit na hindi niya nakuha ang Star River Spiritual Water, magandang bagay pa rin para sa kanya na masaksihan ang labanan sa pagitan ng mga tao mula sa Fighting God Palace. Boom! Nang lalabas na sana ang kalaban sa kanyang harapan ay biglang umatake si Zephyr. Isang maringal na aura ang biglang sumambulat. Ang aura na ito ay may dalang isang uri ng hindi maipaliwanag na kakanyahan, na para bang ito ay hindi mapipigilan, na kayang punatin ang langit. Essence Realm. Fist Focus. Naiintindihan ng batang ito ang Fist Focus. Ang Raging Fireman na iyon ay biglang nagpakawala ng matinis na dagandong. Puno ng gulat at takot ang mukha niya. Kabanata 488. Bagamat madaling maunawaan ang Fist Focus sa maraming asensya, ang mga makakaintindi sa kanila ay hindi mga ordinaryong tao. Lalo na pagkatapos na maunawaan ang isa sa kanila, ang kapangyarihan ng pamamaraan ng martial arts ay dadami. Lalo na yung pinakitang punching skill, malakas yung supportive effect. Si Zephyr ay bihirang gumamit ng Earth Shatterer mula noong nagsimula siyang magsanay ng sword technique. Bukod dito, dahil naintindihan niya ang layunin ng espada, ibinigay na niya ang Fist Focus. Gayunpaman,
Kahit na walang mas malakas na sword intent at sword technique, ang fist focus na ito ay sapat na. Boom! Ang Earth Shatterer ay nag-condensed sa lahat ng direksyon tulad ng isang bundok. Bago pa ito matamaan ng totoong enerhiya ng kalaban, nabasag na ito ni Zephyr. At hindi nabawasan ang kanyang lakas, muling tumama sa kanyang katawan. Puff! Gumalaw si Punch. Sa ilalim ng gulat na mga mata ng lahat. Isang hanay ng dugo ang umakyat sa langit at sumambulat, na agad na nag-spray sa paligid. Lumakas ang fist focus, at ang katawan ni Zephyr ay kasing bigat ng isang banal na bundok. Ilang sandali, nanginginig ang kakilakilabot na espiritu, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Pangatlo bro. Sa wakas, nag-react ang natitirang 3 disipulo ng Raging Firemen. Sa mabangis na mga mukha, sila ay umungal ng baliw. Ang isa sa kanila ay naglunsad pa ng isang mabangis na mukhang apoy na lobo patungo kay Zephyr. Patayin. Ang ligaw na dagandong ng kabilang partido ay naglalaman ng mabangis na aura. Talagang itinaas nito ang mga layer pagkatapos ng mga layer ng napakalaking alon ng presyon. Hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Zephyr sa harap ng pag-atake ng kabilang partido. Ang kanyang kamao ay parang ulan ng mga bituin na yumanig sa langit at lupa. Boom! Ang kanyang fist focus ay pumailan lang at nakalock sa kanyang kalaban. Pagharap sa fist focus na nagmumula kay Zephyr, biglang nanigas ang katawan ni Raging Fireman, na parang nailok ang katawan nito. Sa susunod na sandali, ang kamao ni Zephyr, na may halong walang kapantay na lakas, ay sumugod sa kanya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, maaaring hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan, ngunit si Zephyr ay may kapangyarihan ng 9 na kaliskis ng dragon, na napakalakas. Ang lakas ng isang suntok ay sapat na upang mapatay ang milyon-milyong puwersa, na agad na lumipad at sumabog sa hangin ang katawan ng kalaban. Humph! Akmang sasalakayin at haharapin ni Zephyr ang dalawa pa, isang malamig na singhot ang biglang tumunog. Isang sibat na ningning ang kumikislap, nagiging mga butil ng bituin, na direktang humaharang sa pag-atake ng natitirang dalawa. Ang umatake ay si Jin Zonshan. Isang mahabang sibat ang itinaas sa napakabilis na bilis, parang kidlat. Naglaslas ito ng 10,000 beses sa isang iglap. Akin ang dalawang ito. Hindi nagsalita si Zephyr, ngunit hindi siya nakisali. Pinagmasdan niya ang kabilang panig na iwinawagayway ang mahabang sibat at marahas na winawagayway ito. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Nilabanan ng kabilang panig ang dalawang agility gamit ang sariling lakas. Sa mabangis na mga galaw, malinaw na naramdaman ni Zephyr na may sinaunang artistikong konsepto sa spear technique ng kalaban spear focus. Pareho silang walang katulad na mga henyo na nakauunawa sa Essence Realm. May nakakita sa mga pambihirang aspeto ni Zephyr at Jin Zonshan at hindi naiwasang sabihin. Buzz! Ang ningning ng sibat ay kumislap at kumislap, na bumubuo ng reverse posture ng Milky Way. Ang sibat na ito ay naglalaman ng walang katapusang spear focus. Ang sibat na ito ay naglalaman ng walang katapusang spear focus. Ang orihinal na makapangyarihang pamamaraan ng sibat ay mas matalas na ngayon. Sa pag-atake ni Jin Zonshan, ang natitirang dalawang disipulo ng Raging Fire ay tinusok pa rin ng sibat, kahit na sila ay gumamit ng walang katapusang kapangyarihan. Ang matalim na ningning ng sibat ay umikot sa kanilang paligid, at sa isang iglap, sinira nila ang kanilang tunay na enerhiya na nagpoprotekta sa katawan, nag-iwan ng dalawang nakamamatay na butas sa kanilang mga katawan. Boom! Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, lahat ng martial artists ay hindi maiwasang titigan siya ng nanlalaki ang mga mata. Maaaring maabot ng kanyang Essence Realm ang napakagandang antas. Maraming martial artist ang namangha. Kabanata 489. Kung ito man ay ang fist focus ni Zephyr o ang spear focus ni Jin Zonshan, malinaw na ipinakita ng dalawa ang kanilang lakas sa sukdulan. Nang sila ay umatake, nagkaroon ng siksik na kapaligiran, na sapat na upang tumagos sa kawalan. Ang dalawang lalaking ito ay talagang walang kapantay na mga henyo. Naintindihan na nila ang Essence Realm sa murang edad. Ang isang sibat ay tumagos sa dalawang eksperto. Ang Fighting God Palace na ito ay talagang umaayon sa reputasyon nito.
Oo, ito ay masyadong kakilakilabot. Kung ikukumpara kay Zephyr, tila mas nakakagulat si Jin Zonshan, isa sa dalawang disipulong napatay niya ay nasa Level 7 Agility Realm. Tila mas mahirap patayin ang dalawa sa isang galaw kaysa kay Zephyr. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang mapapikit. Kung totoong laban ito, natural na hindi matatakot sa kanya si Zephyr, ngunit ang lakas talaga ng lalaking ito ay sapat na para magulat siya. Tumingin si Jin Zonshan kay Zephyr. Kahit na malakas ang hangarin niya sa pakikipaglaban, medyo natatakot pa rin siya. Kung hindi lang sa maling panahon, inaway na kita. Sa oras na ito, ang mga mata ni Jin Zonshan ay puno ng walang katapusang pagnanasa sa pakikipaglaban. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, hindi ito ang pinakamahusay na oras upang labanan. Napakaraming martial artists sa paligid, at mahirap sabihin kung hindi nila pagnanasaan ang Star River Spiritual Water. Kung mag-away sila, baka masugatan sila. Sa oras na iyon, magkakaroon ng maraming hindi alam na mga posibilidad. Oo, hindi pa ito ang tamang oras. Tumanggo si Zephyr. Hindi ka masama. I'm looking forward to fight you. Hindi ka rin masama. Mahinang sabi ni Zephyr. Pero hindi nagtagal, nagkatinginan sila at nakita ang fighting spirit ng isa't isa sa mga mata ng isa't isa. Ha ha ha. Ha ha ha. Nagtawanan ang dalawa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang pakiramdam ng pagmamahal. Parehong maipagmamalaki sina Zephyr at Jin Zonshan. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay umiral sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay isang uri ng pagmamalaki sa kanilang pagkatao at kumpiyansa. Jin Zonshan. Sinabi ni Jin Zonshan ang kanyang pangalan kay Zephyr sa mahinang boses, na tanda ng pagsang-ayon. Zephyr. Sinabi rin agad ni Zephyr ang kanyang pangalan. Sa kasong ito, paano kung kukuha tayo ng kalahati ng Star River Spiritual Water bawat isa? Mungkahi ni Jin Zonshan. Ang galing. Bagamat may liwanag na espirito sa pagitan ng dalawa, hindi sila magkaaway. Sa kabaligtaran, mayroon silang napakahusay na gana. Pareho silang hindi mga taong nagmamalasakit sa isa't isa. Ngayon na ayaw nilang lumaban, natural na mayroon silang kalahati ng Star River Spiritual Water. Bakit? Hindi napigilan ng isang tao ang magalit, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Nililigawan mo ba si kamatayan? Napakalakas ni Jin Zonshan kaya hindi natin ito kayang labanan. Tungkol naman sa lalaking nagngangalang Zephyr, bagamat hindi mo alam ang kanyang pinanggalingan, ayaw mong makipag-away sa kanya sa panahong ito. Malinaw na sinasang-ayunan mo ang kanyang lakas. Sumisigaw ka pa. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Ako. Ang taong nagsalita ng hindi sinasadya ay naging matamlay. Maliwanag, naisip din niya ang susi sa bagay na ito. Ang Star River Spiritual Water ay daan-daang metro sa ibaba ng Peking Star River Spiritual Water. Sa lakas ni Zephyr at Jin Zonshan, hindi nagtagal ay natagpuan nila ang isa't isa. Ang dami ng Star River Spiritual Water ay napakaliit. Nang kolektahin nila ito gamit ang bote ng jade na kasing laki ng palad, ang bawat tao ay makakolekta lamang ng higit sa 10 bote. Gayunpaman, ang isang subo ng Star River Spiritual Water ay sapat na upang maibalik ang tunay na enerhiya sa isang iglap, kaya ito ay talagang isang pambihirang kayamanan na gagamitin upang iligtas ang kanilang buhay. Sa pagkakataong ito, natuwa rin ang dalawa na wala ng ibang makapangyarihang martial artists. Kabanata 490. Kailangan mong malaman na ang Star River Spiritual Water ay may epekto sa mga spirit expert, ngunit ito ay isang pambihirang kayamanan na hindi mabibili ng salapi. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang trial test ko. Nagpaalam si Zephyr kay Jin Zonshan. Well, so am I. Ha ha ha. I really want to have a good fight with you. Bata ka pa, pero ang lakas mo, gusto kong lumaban. Tumawa si Jin Zonshan at sinabing. Pagkatapos magpaalam kay Jin Zonshan, pinili ni Zephyr na umalis. Mahigit sa kalahati ng Zephyr ay umalis na sa Desert of Death na ito. Marami na siyang natamo. Ang pinakamalaking nakuha niya ay ang lumikha ng isang sword technique, Great Desert Sand.
Sa makatuwid, ang pagsubok dito ay hindi gaanong nagkakahalaga. Kaya naman, bumilis si Zephyr. Wala pang 7 araw, dumaan na siya sa disyerto ng kamatayan. Sa sandaling lumabas siya sa Desert of Death, nakita ni Zephyr ang sigla. Ang sigla ng mga berdeng puno sa kanyang harapan ay lubos na ikinatuwa ni Zephyr, na nakakita ng mas maraming dilaw na buhangin kamakailan. Pagkatapos na dumaan sa kagubatan na ito, makakarating tayo sa Moonwhite City. Moonwhite City. Ito ay isang mataong lungsod na kabilang sa Rainbow Empire. Ang Rainbow Empire ay mas malakas kaysa sa Ohi Dynasty kung saan naninirahan si Zephyr. Zephyr sa pagsubok ay binalak na maging mapayapa sa daloy ng panahon, wala silang layunin kundi ipagpatuloy ang pagsubok sa pagsubok. Oo. Sa sandaling ito, bahagyang napangiwi si Zephyr. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang ilong, naamoy niya ang mahinang amoy ng dugo sa kagubatan. Sa kaibuturan ng kagubatan, isang matinding labanan ang nagaganap. Nahati sa 2 bahagi ang laban. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng malambot na baluti at mukhang maluho. Ang mga armas sa kanilang mga kamay ay malalaking bakal na tagahanga. Ang malaking bakal na pamaypay ay parang isang mahabang patpat, na handang hampasin anumang oras. Sa pagbukas at pagsara nito, malabo ang isang kakaibang puwersa na dumadaloy at napakatalam. Sa harap ng mga taong ito na may malalaking bakal na tagahanga, isang grupo ng mga tao ang pinapatay at umaatres. Ang lakas ng mga taong ito ay halatang hindi kasing husay ng kabilang partido. Bukod dito, mas mahina ang kanilang momentum at wala silang bentahe sa mga numero. Gayunpaman, mayroon lamang 6 na tao, at 5 lamang sa kanila ang maaaring lumaban. Hawak ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isang mukhang mahiyain na binata na mukhang wala pang 15 o 16 na taong gulang. Mabilis siyang umatras at sinubukang tumakas. Tito Zhao, mag-ingat ka. Biglang napasigaw ang binata sa pagkagulat. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ng medyo may edad na. Habang winawagayway niya ang kanyang mahabang espada, ang isa sa kanila ay may hawak na malaking bakal na pamaypay at mabilis na umatake mula sa gilid. Sa isang iglap, tinamaan niya ng malamig na puwersa ang mahabang espada ng kanyang kalaban. Boom! Sa ilalim ng malakas na puwersa, marahas na lumipad palabas ang katawan ng nasa katanghaliang gulang. Tito Zhao. Agad na sumigaw ang binata na may pagkahiyang mukha. Dumagundong. Dumagundong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinatawag na Uncle Zhao ay mabilis na tumalikod at hinawakan ng mahigpit ang binata sa kanyang mga bisig, hindi niya hinayaang masaktan man lang. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naputol na ng husto. Kuya Zhao. Hindi napigilan ng 4 na mapasigaw. Sabay-sabay nilang iwinagayway ang kanilang mga sandata at mabilis na umatras sa gilid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ha. Loyal talaga ang pamilya Zhao, pero bobo rin sila. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na pamaypay at nakangiting sabi.